John, sakto dumating ka, John. May tatanong ako sa'yo, John. Puka mo na, John. Uy. Puka mo na. John, magandang umaga, John. Ay, magandang umaga. Kumusta ka na, John? Ayos pa rin dito kapag dito sa Lighthouse kay Kuya Bat. Ayos naman. Magkakasama kayo ni Lucky and Creed? Oo, magkakasama kami. Araw-araw naman kasi nandun si Kinred sa Lighthouse. Sila, Boss B, kasama mo? Oo, kasama ko doon. Kumusta yung araw-araw niyong pagsasama-sama? Ayos naman. Scout, kasama ni na Kuya. May gusto lang akong linawin kasi kahapon may vlog ako. May nakausap akong isa sa mga trabadors doon sa simbahan. Trabado ni Dr. Love. So maraming nag-comment sa akin. Sa bagay, hati naman yung comment. May mga pabor at may mga hindi pabor. Kawa nga daw ng tawan yun ni Dr. Love. Siyempre, ang papanigan si Dr. Love. Dr. Love bang papanin? Ano man yung sabihin ko doon, siyempre, pabor kay Dr. Love yung kasi tawan ni Dr. Love. Gusto ko rin makausap si King Creed, kaso lang umalis na. Hindi ko naabutan. Ikaw na lang yung tatanungin ko, total kasama ka naman nila. John, pwede mo bang ikwento sa akin yung buong nangyari? Kasi gusto ko rin malaman mula sa'yo. Kasi may mga nagsabi sa akin na panoorin ko ang buong video bago ako mag-react. So, sakto naman nandito ka. Alam ko kasama ka naman doon. Pwede mo bang ikwento sa akin yung mga pangyayari doon? Ay, yung mga pangyayari doon, yun talaga ay galing kami sa blessing ng bahay ni Ryan. Ayun nga, pauwi na kami nun eh. Pauwi na kami tapos napadaan kami doon sa salong-salong. Pauwi na kami ng diet. Ayun nga po, siyempre dadaan kami dito sa pinapagawang simbahan ni Dr. Love. At nauna na Kuya Kinred umuwi, nakasunod kami sa kanila. Nagpas na si Kuya Kinred sa simbahan. Ayun nga po ay biglang may sumigaw. At ay tumigil si Kinred sa unahan ng simbahan kasi lagpas na eh. Lagpas na at ayun nga. At nakita ko doon, bumaba si Kuya Kinred at nakita ko din at si Dr. Love ay umano din doon sa simbahan. Parang may kinuha siya. Parang arnes, kinuha niya doon sa may lalagyan. Kinuha din niya. Ayun ang totoo doon. Kasi dyan may mga nagsasabi na magpas na si King Creed, tumitingin-tingin sa simbahan, pakalagpas ng simbahan, Kalagpas. may bigla daw sumigaw. Oh, may bigla talagang sumigaw. Parang may paghamon. Kaya bumaba siya. Totoo ba? Oh, totoo po 'yon. Distansya yung sasakyan namin. May sumigaw. Nandun na sila sa unahan. Tapos bumaba siya. At ayun nga, napatigil din kami kasi tumabi muna siya bago lumabas eh. Lumabas siya. Ano yung ginawa niya? Pagbaba niya, nakita niyang may kinuha si Dr. Love dun sa may simbahan na parang pamalo, parang arnis. Kaya kumuha din siya ng yung 2x2. Kasi nakita niya may pamalo na eh. So, ibig mong sabihin, ang unang kumuha ng armas si Dr. Love. Oo. Si Dr. Love yung unang kumuha ng nung arnis na dala-dala niya. Kumbaga, kumuha din si King Creed para for safety. Oo, kumuha din ng siya ng 2x2. Tingin mo kaya kung hindi sumigaw si Dr. Love, walang narinig si King Creed na sigaw, mangyayari kaya yung ganun? Ay, hindi mangyayari yung kasi nakaalpas na nga eh. Nakalagpas na nga yung sasakyan ni Kinred eh. Kuya Kinred. Nakaalpas na nga. Dahil sa sigaw, bumaba si King Creed, no? Oo. Dahil sa sigaw nga, sinigawan. Palapit nga si Kinred hanggat sa lumalapit din si Dr. Love. Gawa ng parehas na sila may pamalo at nagkasigawan sila doon. At pero nasa sa kalsada lang. Nasa kalsada lang si Kuya Kinred. Ayaw naman pumunta dun sa may simbahan nga kasi harapan ng simbahan. Kaya dun sila nagkasigawan sa nagkapalitan ng mga salita. Doon sa kalsada. Sa kalsada mismo. Oo. Hindi naman bababa si Kinred doon kung wala talagang sumigal. Kasi yun na nga yung namin, pauwi na kami nun eh. Pauwi na kami guys. Siyempre pagod. Nakaalpas na si Kinred sa kasi diretso na kami. Kung wala lang siguro talagang sumigaw, hindi talaga bababa si Kinred nun. Kasi kung
hindi dahil doon sa sigaw, wala sanang mangyaring gulo, ano? Walang mangyayaring gulong kasi sinigawan mismo sila sa magkalagpas na eh. Walang yung unang sumugod kasi may sumigaw lang, Ah. sinigawan lang. Sinigawan lang yung sasakyan na ni Kindred. Tapos, ayun nga, ang napalingon si Kindred kaya ganun na nangyari. Ngayon, nung bumaba si Kindred, biglang may kinukuha si Dr. Lab doon sa may ano niya. So, walang sumugod. Oo. Walang sumugod doon kasi paano na kami, pauwi na kami. Yung para kay Ingrid, gusto lang niya sanang kumprontahin si Dr. Lab Oo. kung bakit siya sumisigaw. Ito naman si Dr. Lab, kumuha agad ng pamalo. Kumuha ng yung parang arnis. At doon sila nagkumprontahan, Oo, nagpalitan kaya- ng mga sakit Salita. na masasakit na Oo, salita. salita. Subagay, itong dalawa matagal na itong may idwaan. Siguro napuno na rin si King Red. Napuno na dahil sa masasakit na sinasabi na rin ni Dr. Lab. Oo, siguro ganun na nangyari. Para sa akin, ang may advice ko dito, ang masasabi ko sa kanilang dalawa, siguro susunod, kung ayaw nila ng gulo, wag na lang sigurong magparinigan. Ano? Oo, tama yun. Wag na lang silang sumigaw kung wala namang gustong iparating. Kasi siyempre may ano na sila, parang kung sa may alitan sila. Siguro sa mga naririnig o ano man. Yung mga nangyari dati. Yung mga Ano? nangyari dati. Kaya siyempre, pag sigaw nung isa na parang nag-aamon o nag-aamon man, siyempre mabibigla din yung isa kasi sisigawan siya. Siyempre, ano din niya yung kanyang sarili, bakit siya sisigawan ng ganun-ganun lang. Yung pagkakamali niyan doon, yung pagsigaw niya doon sa sasakyan ni na Kindred at sa pagbaba ni Kindred na kumuha kaagad siya ng pamalo. Yun ang pagkakamali niya doon. Kasi bakit siya kukuha ng pamalo kaagad na hindi man niya alam yung pagbaba ng tao kung anong gagawin. Nag-isip ka agad si Dr. Lab ng masama. Oo, kasi bumaba nga siya Hindi niya muna hinintay yung kung anong sasabihin ni King Red. oo. Kaya nung nakita ni Kindred na kumuha na si Dr. Lab ng kumuha na din siya ng Pamalo. pamalo din na disportos. Kung nagpang-abot sila, ano kayong pwedeng mangyari doon? Oo, madami mangyayari doon kasi madami madadamay doon. Kasi marami yung tao na doon eh. Maraming tao, tapos yung anak niya, may hawak na ng bato. Nandun yung anak niya, may hawak na. Makikita naman yung anak niya talaga, madami makakakita, may hawak ng bato eh. Siyempre, maraming madadamay. Talagang malaking, Maraming pwedeng mangyari. pwedeng mangyari dahil sa marami na yung mga nandun na tao. Sa tingin mo, tama ba yung ginawa ni King Red? Yung ginawa ni Kindred, ayon lang naman sa kung sa akin, tama naman yung ginawa ni Kindred dahil sa pagkuha niya ng 2x2 dahil nakita na rin niyang may kinuha si Dr. Lab na pamalo. Parang pang-dipinsa rin niya yun dun sa paglapit kay Dr. Lab. Kasi may pamalo yung isa wala kung lalapit. Kasi di naman alam kung ano yung mangyayari dun eh. Kasi nandun nga sa nasa kalsada sila at nagpapalitan nga sila ng salita. Masasabi ko, tama din yung ginawa ni King Red para kahit papaano matigil na rin yung pambubuli at pagsasalita ni Dr. Lab ng masama laban sa kanya. Kasi minsan kasi mahirap i-underestimate yung isang tao. Lagi mong pinagsasabihan sa social media. Tapos pagdating sa face to face, ganun yung mangyayari. Di ba? Para kahit papaano malaman din ni Dr. Lab na yung pinagsasabihan niya ay meron din na para malaman din ni Dr. Lab na hindi basta-basta yung mga taong pinagsasabihan niya. Ano yung masasabi mo kung sakaling nagkaroon sila o napag-abot sila
nagpisikalan, ano yung masasabi mo? Masasabi ko doon, sana hindi nangyari yon, bagay na yun. Kasi siyempre, nandoon sa harapan ng ng church. Kasi may mga nagsasabi, dapat daw nangyari yon para malaman kung sino yung matapang. O, depende naman kasi sa iba-ibang opinion ng mga tao yan eh. Pero, pinakang kasi nun, nasa harapan tayo ng church, dapat hindi talaga nangyari yun. Dapat walang nangyaring paninigaw dun para wala nang taong pupunta kay Dr. Lab na ganun ang mangyayari. Kasi dahil sa sigaw na yun, nagkaroon ng yung tao. Komosyon. Oo. Na hindi niya alam yung mangyayari. Tama. Oo. Kasi nasa harapan pa naman ng church, dapat hindi niya ginawa yung ganun na paninigaw sa ganung papadaan lang na parang nag-aamon ba. Nagprovok siya ng Oo. away. Sa madaling salita, ang gusto mong sabihin, sana inisip din ni Dr. Lab na alam niya nasa simbahan siya, hindi Oo. siya nagganon. Ganun. Hindi siya sumigaw. Hindi siya sumigaw na parang nag-aamon At siya. saka, bakit itinoon pa niya kung wala siyang masamang intensyon, bakit itinoon niya pa ng pagdaan ninyo? Oo. Yun yung pagkakamali niya. Yun ang pagkakamali doon. Na alam niya yung sinisigawan niya ay mayroon silang personal na idwahan. Yun po. Ang masasabi ko dito, kasi puro naman may mga pagkakamali. Hindi ko naman pwedeng isa lang may pagkakamali dito. Pareho naman sila may pagkakamali. Kasi kung bakit ko nasabing may pagkakamali sila, dapat may mga ibang lugar naman na pwede nilang pag-usapan. Bakit doon pa sa harapan, di ba? Bakit doon pa sa harapan ng simbahan? Na alam nila na sagrado yun. Para kay Dr. Love naman, sana bago siya sumigaw, nag-isip muna siya kung nasang lugar siya. Tama. Ganun din si Kegred. Dapat, bago siya bumaba, inisip din muna niya kung nasang lugar sila. Kasi napakalaki ng simbahan doon eh. Kaya, ako sa totoo lang, ito yung kwan ko, yung opinion ko sa kanila. Wala akong pinapanigan kasi di ko naman na totally alam yung kanilang personal na away. Para sa akin, ito lang yung nakikita ko. Sana pag-usapan na lang nilang dalawa para hindi na lumaki yung gulo. Kasi unang-una, ikaw sa tingin mo John, sino yung kung halimbawa nangyari yung kanilang pagkumprontahan o nauwi sa matinding away o sakaling mayroon man naging nasaktan doon, sino-sino yung unang masisira dito? Siyempre, si Kuya Bal. Dahil, si na Kuya Kindred at kami na mga nandoon, dala namin yung sasakyan ni Kuya Bal, yung kalingap na may pangalan. Yun ang unang masasaktan. Diba? Masisira yung kasi kalingap. masisira yung ni Kuya Bal. Kalingap, diba? Oo. Gawa nga sa nangyaring yun at sa pagsigaw na yun at napatigil din kami doon. Kasi kasama ako doon sa mga napatigil doon eh. Ikaw, ano masasabi mo sa mga nangyari? Ano yung natutunan mong lesson dito? Ayun, kung gano'n ang nangyayari, wag na lang sanang sumigaw para hindi na Provok ng gulo. ng gulo o makapag-distract ng tao na kung ano man yung isisigaw niya, dapat ingat-ingat din. Ingat-ingat lang. Oo, kasi dahil sa gano'n na sigaw na umaba yung mga ganitong bagay na usapin. Oo. Tama. Para sa akin, yung masasabi ko sa lahat ng mga viewers na nakakapanood, maging mainahon tayo. Isipin palagi natin yung katahimikan. Ano man yung gusto ninyong mangyari,
pag-isipan po natin ng 10 beses. Kasi mahirap masadlak sa isang gulo na mahirap labasan, di ba? Oo, tama. Kaya yun lang po masasabi ko mga kalingap. Salamat Jones sa Ayun, salamat din. sa mga binahagi mong kwento. And mga kalingap, salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood po ng vlog na ito. Sa lahat po ng mga supporters at solid na nanonood ng kalingap. Doon lang po tayo sa totoo. Doon lang po tayo sa kung ano yung ginagawa natin. Huwag tayong mag-isip ng kung ano pa man. Tayo po ay gitna lang. Gusto lang natin maging matahimik ang lahat. Siyempre, galang po natin ang komunita kung nasaan man tayo. Salamat po sa panonood. Diyos, meron ko bang gustong pasalamatan? Ayun sa mga viewers natin, maraming salamat at pa-subscribe po ng Jones Vlogs TV at pa-support po ng aking mga YouTube upload sa aking YouTube channels, Jones Vlogs TV. At maraming salamat po sa inyo. God bless you. Yun. Nako din, salamat po sa inyo lahat, sa lahat po ng mga nanonood po sa aking vlog. Kung ano man po yung nasabi namin ng hindi maganda, kayo na po ang balang mag-correct dyan sa comment section. Salamat po at ingat po kayo palagi. God bless po. Bye-bye.